Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control. Kasama natin si Milo Jonella, sa ating Wirecast, si Hero, sa ating live audio streaming, si Leo, and of course si Jerome sa ating production side. And of course kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating live audio streaming, gayon na rin sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast. So inanya po namin kayong makinig, manood at i-share ang ating mga programa sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga online media platform. Tulad po ng of course yung ating Facebook broadcast live. Sa inyong pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At mapapanood nyo na po doon ang ating mga programa at maging yung mga previous episodes ng programang ito at ng iba pang programa ng Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, kasama rin ang ating live audio streaming. Live audio streaming. Pwede po nyong i-download yan sa inyong mga iPhone at sa inyong mga smartphone. Kung kayo po may smartphone, punta lang kayo sa Google Play at i-download ninyo ang Ebox PBS Receiver. Ayan, Ebox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. Then PBS Receiver. At pag na-download nyo na po yan, i-type nyo lang po yan, i-tap nyo lang po. At makikita nyo na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service na nakaayos bilang mga tile icon. At isa po doon ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lang po doon at mapapakinggan nyo na ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Yan. Kamusta na po kayo? How are you all doing ngayong araw na ito? Anumang oras kayo nakikinig, sumusubaybay? Lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers, ang ating mga Filipinos living and working abroad. And of course, ang ating mga kababayan na nanonood at sumusubaybay sa ating programa ngayong araw na ito dito sa loob ng bansa. Magbabalik po kami sa pagpapatuloy ng ating programa makalipas muna ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo ay yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taos-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programa Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas, ang inyong pong Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform
ng Presidential Broadcast Service. Ang pag-uusapan po natin ngayon, hihimayin natin sapagkat sa pandaigdigang pamilihan po kasi, sa pandaigdigang merkado o sa tinatawag na international market, bumababa po ang presyo ng bigas. Particular yung pagbaba din ng presyo mula po sa bansang India. Ayan. So, yung po mga pagbaba sa presyo ng imported na bigas galing sa ibang bansa tulad ng India ay nagre-reflect po sa international market. Meaning, bumababa rin yung pagbili, lalo na yung mga imported, di ba? So, ibig sabihin dapat nagre-reflect yan dito sa lokal na merkado natin, which is nagre-reflect naman po sa ating mga pamilihan, sa ating mga local public markets natin. Makikita po natin yung mga dating nasa 55 pesos ay nasa 50 na lang. Yung mga dating 50, it's either 45 or 43. At yung mga dating nasa 42, 43 ay nasa 40 na lang, or nasa 35. Meron pa ako nakikitang presyo na ayun nga 35. Pero ang pinaka mahalaga sa lahat ay yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, na isa po sa mga pangunahing pangako at pangako ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at nabebenta at nabibili na po sa ating mga kadiwa stores at ng ating mga yung marginalized sector tulad po ng ating mga senior citizens, ng ating mga poorest of the poor. Sila po kasi yung mga pangunahing target niyan, Pero ang ginagawa po ngayon ng administrasyong ito, ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Chu Laurel ay maibenta ito sa pangkalahatan. Hindi lamang para sa mga marginalized o hindi lamang sa mga mahirap, kundi sa pangkalahatan na, ng mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, maski na ikaw ay hindi senior citizen, maski na ikaw ay hindi member ng 4Ps, o maski na ikaw ay kumikita o above minimum wage, pwede ka na rin bumili kung gugustuhin mo. At by next year, January, magkakaroon na po ng katuparan yan. Pero syempre, isa po sa tinitignan para ma-maintain ang sustainability. Para ma-maintain ang sustainability ng mababang presyo ng bigas. Yung pong tinututukan ngayon ng Department of Agriculture. Yung tinatawag na tarification sa mga imported na bigas. Dahil ang imported po na bigas, ang isa sa mga nagiging factor para maka-impluwensya sa presyo ng bigas na pinoproduce naman ng ating mga local farmers. Kapag masyadong marami ang imported na bigas, masyadong bumababa ang presyo ng ating mga local farmers. Dahil nakikipagkompetensya. Lalo pa ho ngayon, bumababa yung presyo sa international market ng mga imported rice. So, babagsak yan dito sa lokal na merkado natin, mas maliit o mas mababa ang presyo. And that will also, have an influence sa presyo ng ating mga local farmers. Kaya ang pinag-uusapan po ngayon dito, how does the Department of Agriculture calibrate yung kanilang pinapataw na taxes na dumadaan sa ilalim ng tarification law. Ito po kasi ulitin ko, itong tarification law po kasi ay naipasang batas upang magpataw ng mataas na taripa sa mga imported rice noon. Kaya lamang dahil nga po sa sobrang taas ng mga nakalipas na buwan, especially last year at early part of this year, ng presyo ng bigas, nagdesisyon po ang Administrasyong Marcos Jr. kasama ang Department of Agriculture at ng ating mga economic managers, ibaba yung taripa dahil po nung kasagsagan ng kataasan ng taripa, nasa po yan, 35% na ipinapataw sa mga imported rice galing sa ibang bansa. Ngayon po itong ginawang measure ng Marcos administration at ng Department of Agriculture para malabanang maibaba ang presyo ng mga imported rice para makasabay yung ating mga local farmers. From 35%, ginawa po itong 15%. Alright, 15%. Yun po. So, yun ang umiiral ngayon na
pinapataw na taripa o tax sa mga imported rice. From 35%, binaba ito sa 15% para po mas maging mura yung mga imported rice. Ano? Pero bumababa nga po, tulad nga po na nabanggit ko, bumababa ang for so many consecutive months ang presyo ng imported rice na nagre-reflect din po sa ating lokal na merkado. Mapapansin po nyo yan. Ulitin ko, mapapansin nyo po yan pag kayo nagpunta sa ating mga public markets. No? At syempre, isa pa dyan sa nag-influence sa mababang presyo ng bigas, yung 20 pesos na kada kilo na binibigay po ng Department of Agriculture, dinidistribute sa mga kadiwa centers. And of course, hopefully, by next year, hindi lang po mga targeted beneficiaries tulad ng mga tulad ng mga senior citizens, persons with disabilities, single parent, o yung mga members ng 4Ps, pangkalahatan, which is matagal pong inaasam-asam ng ating mga kababayan. Ano ho? Yan, sige. So alamin natin kung ano na ang magiging direksyon ng taripa na ipapataw at i-maintain ng Department of Agriculture dito po sa tarification law na ito. Nasa linya na po natin ng komunikasyon ng ating pong tagapagsalita ng Department of Agriculture, walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sec Arnel, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Global na Tayo. Hi Ray, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Muli po maraming salamat Sec Arnel sa pagpapaunlak sa ating programa. So gusto lamang po naming malaman, Sec Arnel, so from 35% ng taripa na ini-impose ng tarification law noon, ito ay bumaba ng 15% para maibaba po ang presyo ng mga imported rice. Pero like I said kanina po, we have been seeing, especially ng Department of Agriculture, yung pagbaba ng presyo ng mga imported rice mula sa ibang bansa. So are we going to still maintain the 15% o may gradual increase po tayo? Ang rekomendasyon po ng kagawaran doon po sa pagsasara ng hearing ng Quinta Committee ay pwede naman pong itaas pero dahan-dahan po para hindi po magkaroon ng shock sa market. At yung pagtaas din po ay dapat i-timing doon sa harvest ng bansa na atin pong halimbawa po sa Vietnam, ita-timing po doon sa harvest nila para hindi po masyado maka-apekto doon naman sa presyuhan, doon sa bansang paggagalingan po ng ating bigas. Alright, when we say gradual, how is the Department of Agriculture going to implement this meaning gradual na ito? From 15 magiging 20? Ray, of course, subject yan sa pag-aaral, review ng NEDA, ng Tariff Commission, at ng iba pang ahensya na tumitingin dito sa taripa. So hindi lamang DA ang magsasabi niyan, but yun nga, ang part ng rekomendasyon lang ng DA ay okay yung pagtaas pero dapat dahan-dahan. Ayun. Okay. Pero tulad ng sabi niyo, hihintayin pa ho natin yung desisyon dito ng Quinta Committee. Tama po ba? Ang Quinta ay rekomendasyon din. Of course, ang eventually ang mag-aaral niya ay ang Tariff Commission at saka yung iba-iba pang ahensya. Alright. So, multi-agency kasi yung tumitingin sa taripa para irekomenda sa ating Pangulo. And speaking of itong tarification law na ito, patuloy po bang pinupush ng Department of Agriculture itong revision ng tarification law? Yes, Ray. Doon sa 2 punto ng regulations at saka doon sa market intervention, doon sa trading portion ng National Food Authority dahil nakita natin sa ngayon kasi umiiral pa rin yung food security emergency dahil limitado nga yung mandato ng National Food Authority na i-release yung kanyang stock. So patuloy kaming namimili yung NFA ngayon. Actually, ang laki na ng stocks niya, more than 420,000 metric tons. Pero mahirap kasi yun yung portion doon, yung disposition ng stocks niya, doon nahihirapan ng ating DA at ang NFA. So kung merong ganong pagbabago sa mandato ng NFA,
mas magiging mabilis na iikot ang pondo, mas maraming mabibiling palay dahil nga mas mabilis yung pag-ikot ng palay at saka ng bigas papunta sa merkado. Alright, para lamang po mas maintindihan ng ating mga nakikinig at nanonood, ano po, Asek Arnel, ano yung two key points na yon na dapat ma-revise? Dalawa yun. Una yung sa regulations nga. Regulation. Yung ngayon kasi namamahala ng regulations yung Bureau of Plant Industry. Mas maganda kung mabalik yan sa National Food Authority dahil sila yung merong technical expertise na matagal na nilang na-develop for the longest time in terms doon sa registration ng sa mga retailer natin, pag-inspect ng mga warehouses at iba pa. At pangalawa nga, yung magkaroon ng provision ulit, mandato ang NFA tungkol sa market intervention o yung trading na kung saan matandaan natin dati na pwedeng maglabas ng bigas yung ating NFA through its NFA accredited outlet sa mga pamilihan. So dahil dito, pwedeng magkaroon ng direct access na mas murang bigas without the need for the declaration of food security emergency. Hindi na kailangang idaan pa sa mga lokal na pamahalaan o iba pang ahensya ng pamahalaan. So dahil dito, mas maraming palay na mabibili ang NFA dahil mas mabilis na maiikot eh. Sa ngayon kasi, hintayin mo muna talaga na magkaroon ng emergency declaration bago mo mailabas yung stocks ng NFA. And I believe kung mare-restore po itong dalawang key points na ito, 30% na palay output pwedeng makopo ng NFA, Asek Arnel. Sa ngayon kasi rin, nasa 5% lang ang participation ng NFA sa market. Pero nakikita natin medyo tumataas yan ngayon dahil nga rito sa ginagawang hakbang ng DA. At gusto natin, at gusto rin yan ng ating mga magsasaka na lumaki talaga yung partisipasyon ng NFA sa bilihan ng palay dahil alam natin na mas mataas ang presyo na itinatakda ng NFA kumpara doon sa mga local traders na namimili ng palay. And kung sakaling magkaroon po ng significant changes dito sa tarification law na ito at ma-restore natin yung dalawang significant provisions dito, will this have an effect on pag-increase ng purchasing power ng NFA, lalo na yung presyo sa mga magsasaka? Yung doon sa buying price, actually mataas na yun, Ray, nasa 24 pesos per kilo na yung tinatawag natin na dry and clean, at nasa mga 19 yung fresh, na 17 to 19 yung sariwa o yung bagong ani. So ito ay mataas na kumpara. Actually doon sa NFA Council resolution, ang may range siya na inapprove sila 23 to 30 for dry and clean. Depende nga doon sa sitwasyon sa baba. Yes, oo. At yun yung maganda dyan. Talagang napakaganda ng presyo na ibinibili ng NFA sa ating mga magsasaka. Ayun, okay. Well, siguro po, isa pang last question ko for today, Asek, yung ano nito, yung nabanggit nyo kanina na pwedeng magbenta o magbigay ng license to sell sa ibang mga outlets ang NFA once na ma-restore natin yung dalawang important provisions na yun? Dati na yung ginagawa ni NFA na nag-accredit sila Oo. ng mga retail outlets sa mga pamilyan. Kung makakita natin dati, talagang merong mga stalls na excuse me, nakalagay doon, NFA accredited retail Yes, outlets. So, dyan binabagsak yung mga bigas na pwede namang ibenta sa mas murang presyo kumpara doon sa traditional market. Yun ang nawala nung naipasa yun yung yung nawala. tarification law. Kasi nga hindi na pwede magbenta ang Oo, NFA. yun ang nawala. Ang pwede na lang niyang gawin ay mamili ng palay sa ating mga magsasaka at ito ay gamitin para sa buffer stocking lamang. Maalala ko nung mga 90s or 80s or 90s, meron pa ako nakikita, maski sari-sari store, merong mga may accredited NFA license sila to sell NFA rice Yes. So, ganun siya ka-accessible. So, dapat yun ang maibalik natin, Asek Arnel. Yes. Tama rin. Alright. Sige, maraming salamat po, Asek Arnel, sa oras na ibinigay nyo sa amin. Alam kong busy ka today. Thank you for giving us your valuable time. Maski na alam Maraming kong salamat busy. din, Ray. Mabuhay ka. Thank you. Si ang ating pong Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Sa
Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taus-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas patatagin pa ang relasyon at ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Yan ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa joint press conference kaharap ang Singaporean delegation. Singapore remains one of our country's most important investors. I express my hope that we will remain an important destination for these investments and that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Hindi naman kilalimutan ng Pangulo na pasalamatan ang Singaporean government para sa kanilang suporta sa mga Pilipinong naniniraan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. I also extend our sincere appreciation to Singapore for ensuring the welfare, security, and safety of the 200,000 more or less Filipino community residing in Singapore. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Oy, nga pala, good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Especially yung mga kababayan nating living and working dito po sa talaga naman sa Northern Ireland. Bakit? Dahil kamusta po kayo dyan, yung ating mga kababayan dyan sa Northern Ireland. Ito po kasing Philippine Embassy natin sa London nagsabi na Pilipinos po tinatarget yung ating mga kababayang Pilipino na mga racist riots sa Northern Ireland. Yan po ay ayon sa ating Philippine Embassy sa London. Mga Pilipino po ang target ng mga racist riots doon sa Northern Ireland. Naku, talaga naman. Kasi po na yung pong riot na yun ay na-trigger dahil sa alleged sexual assault ng isang batang babae ng dalawang Romanian teenagers. Ang problema, nadadamay yung ating mga kababayang Pilipino sa Northern Ireland doon sa galit ng mga Irish na nakatira dyan sa Northern Ireland na pagbubunto na nadadamay yung ating mga kababayang Pilipino. Naku, talaga naman ang ating Philippine Embassy sa London nagpapaabot na ng kanilang deep concern sa nasabing sitwasyon dahil isang sasakyan, isang vehicle na pag-aari ng Pilipino sinunog ng mga rioters dyan sa Northern Irish town ng Belemena. Ayan. Ayon po sa ating Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teodoro Locsin Jr., naka-schedule siyang dumating sa Northern Ireland sa June 13. Para i-assess yung situation ng ating mga kababayan o yung ating mga Filipino community dyan sa Northern Ireland. Ayan. Batay po kasi sa mga reports na nanggagaling doon sa Northern Ireland, yung pong mga bahay, mga kotse, at iba pang mga ari-arian, sinunog ng mga rioters dyan sa Belemena nito nakalipas na Martes. Sa pangalawang magkasunod na gabi, patuloy pa rin po ang violence doon at patuloy pa rin itong sinusubukang kontrolin ng mga otoridad o mga pulis dyan sa Northern Ireland. Kaya yung sa ating mga kababayan na sumusubaybay at nakikinig sa atin, yan po sa Northern Ireland, kung may mga kamag-anak o kaya yung mga nakakapanood ng programang ito, pakikamusta niyo po ang inyong mga kaibigan, kamag-anakan,
na naninirahan at nagtatrabaho sa Northern Ireland. At kamustahin natin sila. Sana naman hanggang dito lang sa sa panununog ng kotse mauwi ito. Kasi kotse napapalitan. Pero yung buhay ng tao hindi na po napapalitan. Once na wala na po 'yon. At syempre, ang tanong doon, bakit pati tayo mga Pilipino nadadamay? Yung Romanian foreigners ang gumawa, bakit tayo nadadamay sa gulo? Siguro naman masasabi ko na hindi naman tayo magkamuka ng mga Romanian, di ba? Mas gwapo naman tayo sa mga Romanian, di ba? Mas gwapo naman tayo ng dihamak sa mga Romanian. Bakit tayo madadamay doon? May panama ba sila sa kagwapuhan ni Milo Jonela? Pag tinapat mo sa isang Romanian, wala. Yan. May kamachuhan ba silang maitatapat kay Hero? Kung sakaling itapat mo ang Romanian kay Hero? Yan. May tatalo ba sa sex appeal ni Jerome kapag tinapat mo sa isang Romanian? Tanungin nyo si Stephanie. Iyan ang dapat matanong. Of course, di ba? At syempre, may panama ba ang Romanian sa kakisigan ni Leo Magpayo? Syempre, dito tayo sa Pilipino, di ba? Yan. Hindi, that's kidding aside, joking aside. Pero seriously, hindi po yan, that is not a laughing matter. It must not be taken lightly. Kaya po ang ating Philippine Ambassador na si Ambassador Locsin will be going to the place, diyan sa Northern Ireland, para masiguro yung kaligtasan ng ating Filipino community. Kasi nadadamay po sila, yung ating Filipino community. So yun po ang concern ngayon ng ating Philippine Embassy sa London. Dahil sakop po ng Philippine Embassy sa London, yung area na yan sa Northern Ireland. And I hope everything is fine. Pero meron pa rin ibang mga kaganapan sa labas ng bansa na dapat din nating tutukan at ihatid sa inyo. Dahil bukod dito sa nangyayari sa Ireland, ang mga Pilipinos din natin, mga kababayan nating Pilipino, ay sinasabihan ng ating embahada na iwasan itong Iraq, bansang Iraq, dahil may matindi na namang regional security situation diyan. Batay po sa inilabas na kalatas ng ating Department of Foreign Affairs, lalo na ng ating Philippine Embassy diyan sa Baghdad, pinagsabihan po ng ating mga kababayan na huwag nang mag-travel or to avoid unnecessary travel to Iraq dahil sa prevailing security situation sa region. Ayun. Yan. So, tsaka yun daw po mga kapwa natin mga Pilipino na nasa Iraq na, ay ina-advise din na huwag sumama sa malalaking pagtitipon, avoid public spaces, at i-monitor yung mga ongoing na mga kaganapan doon at mag-ingat, remain vigilant. Nasa alert level 3 status po kasi ngayon ng Iraq. Anong ibig sabihin ng alert level 3 status? Ang ibig po sabihin niyan, violent disturbances or external aggression. Ayan ang maaring mangyari sa isang lugar. Ayan. At ito nga pong ating embahada sa Baghdad, nagpalabas nga po nung warning na yan after magsabi o mag-order ang United States Department of State ng departure. Mismo ng US, sinabihan na yung kanilang mga US nationals na nasa Iraq na umalis muna sa Iraq at iwasan itong mga kagulo na ito, baka madamay pa sila doon. So ganun din po ang gustong mangyari ng ating Philippine Embassy sa Baghdad. Kung balak nyong pumunta for whatever reason sa Iraq, i-hold nyo muna. I-hold nyo muna, wag muna kayo pumunta. Ngayon, kung kayo may kamag-anak o nasa Iraq na yung kamag-anak nyo o yung mga nakikinig sa atin ngayon, nakakapanood, nasa Iraq na yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nagtatrabaho doon. Iyon po yung paalala ng Philippine Embassy natin sa Baghdad. Huwag kayong makikihalubilo sa bulto ng maraming tao, yung public gatherings. Iwasan ninyo yung mga lugar na pinagdarausan ng mga protesta at makinig lagi sa balita, magmasid at maging vigilant. Para hindi po kayo maipit. At mas mahalaga, lagi po ninyong i-inform ang ating Philippine Embassy sa Baghdad ng inyong sitwasyon. Para po kung dumating man sa sitwasyon na kinakailangan nating, wag naman po sana, pero kung dumating sa ganitong sitwasyon na sabihin nating voluntary o mandatory repatriation, alam po ng embahada kung saan kayo pupuntahan o paano kayo ma-access ng ating embahada sa Baghdad. Alright?
Sa pamamagitan po niya, maraming salamat po sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Pero bago po tayo magpaalam, gusto ko munang ipaalala sa inyo yung ating iba't ibang mga social media platforms na ginagamit para maipahatid po ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. Unang sa lahat, yung ating live Facebook broadcast sa inyo pong Facebook page, sa browser nyo, no? I-type na lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, yan. Sa inyong YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming. Yan, ulitin ko, kung kayo may smartphone, pwede po kayo pumunta sa Google Play. Kung kayo may iPhone, punta po kayo sa App Store. Noon, sa mga browser po niyan, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. I-download nyo po yan. At pag na-download nyo na, i-tap nyo, makikita nyo na po doon yung mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. At nandoon po ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lang doon at mapapakinggan nyo na ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service in real time. Di ba? In real time. Yan. At paalala na rin, hopefully, cross our fingers, hopefully, sincere prayers to Almighty God and the heavens above na makabalik na tayo sa ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating kasamang Voice of America diyan po sa Tinang Tarlac. Hopefully, cross our fingers, siguro before this month ends or sa first few weeks ng buwan ng July. Okay, ng taong ito. Kaya po tayo nawala sa shortwave broadcast dahil na rin po sa isang executive order na inisyo ni US President Donald Trump. Now, for the details of that, medyo mahaba. So, ang tinitingnan lang namin dito is makabalik tayo. Ilang buwan din tayo nawala, no? Pero hindi naman ganun katagal. Alright? Okay. Ngayon pinapabalik na nila tayo sa ating shortwave broadcast. At yung detalye ng shortwave broadcast, madadagdag yan doon sa ating mga tatlong social media platform. So kapag tayo nakabalik, magiging 4 na po yung medium na pwede nyo masubaybayan ang ating shortwave broadcast dahil makakabalik na tayo sa ating shortwave frequencies. Yeah, kita niyo yan. Malapit na. Cross our fingers, sincerely praying to Almighty God na makabalik na tayo para masubaybayan din tayo sa mga shortwave receivers sa iba't ibang bansa. Muli po, ako inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay, sa ating master control, sa ating wirecast, and of course sa ating live audio streaming. At of course, sabi nga niya, mas gwapo siya sa isang Romanian foreigner. Walang iba kundi si Jerome Toledo. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.